hindi mo yan pwede i-direct na i-subtract. So, kailangan mo i-distribute yung sign na to sa right side. So, big sabihin, bago ka mag-simplify, magkakaroon ka mga dito ng 12x squared plus 3x. Then yung negative, multiply mo. So, dapat may alam ka ng pag-multiply. So, kapag negative times positive, magiging negative yun. Then, kakopy mo lang yung term. Then, negative times negative, magiging positive. Then, yung 19. So, sa case na to, pwede mo na siya i-simplify. So, bali ko combine mo na lang yung similar terms. Pag sinabi naman natin similar terms, parehas ng variables, parehas ng exponent. So, meron tayo ditong 12x squared. Then, meron tayo ditong negative 8x squared. So, you can combine those numbers. So, bali pag combine naman, sinusubtract lang natin to guys kasi subtraction to. So, yung 12 minus 8 magiging 4. Then, ika-copy mo lang yung variable nila. Then, copy mo na yung 3x kasi wala ka namang ibang variable x doon. Pati yung constant natin na 19. So, ito yung simplify formula. So, number 2. Lag ba? Parang naglag. Naglag na. Lag ba guys? Uy, paramdam nga kayo lahat ng signal. Hindi gumagalaw yun. Uy, na-stack up sa 51. Ay, hindi. Hindi ba lag? Okay na. Gets ba? Gets yun. Hindi ba lag? Wala yun. So, number 2. Kasi meron tayong. I-check muna natin baka lag. Comment nga o meron. Kahit ano i-comment. Pag wala yata lag. Lag ba? Lag na. Naglag. Naglag na. Ay. Naglag. Sabi ko na naglag eh. Waitin lang natin para maganda yung pagkakalagay natin. So, okay na. Naka-comment na kayo eh. So, meron tayong polynomials. So, sum and difference naman siya. So, ulitin lang natin. So, kapag sum, add, then difference, subtraction. So, let's say meron tayo number 1. That is 12x squared plus 3x minus quantity 8x squared minus 19. So, sa pag-subtract na ito guys, kailangan mo na siya i-distribute yung sign ng sa right side. So, bali magkakaroon ka lang ng 12x squared plus 3x. Kakopy mo lang to. Then, distribute mo to. Negative times positive is negative. Then, copy mo yung term. Negative times negative magiging positive. Then, parang ka na 19. So, pwede mo na i-combine yung terms na pwede. Same variables and exponent. So, meron kang x squared and x squared. So, pwede mo tayo combine. So, yung 12 minus 8, magiging 4 yun. So, copy mo lang yung variable and exponent. Then, yung 3x, copy mo na. Pati yung constant 19. So, kasi, wala na may ibang ganun na term. So, meron tayo number 2. Let's say, meron tayong 4z cubed plus 8z squared minus z plus negative 2z squared plus z plus 6. So, actually, pwede mo i-distribute kung gusto mo. Pero kapag addition kasi guys, kahit hindi na, pwede na yan. Pero gawin natin yung way kung anong ginawa natin dito. So, magkakaroon tayo ng 4z cubed plus 8z squared minus z plus, pero positive times negative, magiging negative yun. 2z squared. Then, positive times positive, magiging positive. Then, yung z natin. Then, positive times positive, magiging positive, then 6. So, ngayon, kakombine natin yung mga terms na pwede, like, parehas ng variable and exponents. So, parehas sila may variable z, pero kailangan parehas din yung exponent para makombine natin. So, etong cube natin, copy lang, kasi wala namang ibang may cube dun. While meron tayong squared dito, tsaka squared pa dito. So, bali pwede natin yung combine na dalawa. So, yung 8 minus 2, magiging 6, which is positive.
kasi mas malaki yung positive number natin. Then kakopy na lang natin yung z squared. Then meron tayong negative z tsaka positive z. Sa case na to guys, kung pareha sila ng itsura pero magkaiba ng operation, you can just cancel those numbers. So may eliminate na natin to. Then kakopy na lang natin yung constant kasi yun lang naman yung constant natin. So ito yung magiging simplified form nya. So number 3, gets yun, madali lang yun. Unstable yung connection. Pero number 3 na tayo guys. So number 3, let's say meron tayo 6w squared plus 24w plus 24 minus 3w minus 6w plus 3. So same process guys, subtraction. So distribute mo lang siya. So magkakaroon tayo ng 6w squared plus 24w plus 24 ulit. Then same, magkapit lang to ng mga sign. So magkakaroon ka ng negative 3w, magiging positive 6w, then magiging negative 3 kasi dinistribute natin yung negative. Alam mo, guess natin yan. So ayun na siya. Then pwede na natin i-combine yung mga terms na pwede. So magkakaroon tayo ng 6w dito na naka-squared, so wala namang iba doon. 6w squared pa rin siya. So meron tayo dito ng 24w, negative 3w, tsaka 6w. So pag inad natin, tsaka sinubtract yung mga numbers, anong kalalabasan yan? So magkakaroon ka ng 24 minus 3, that is 21. 21 plus 6 magiging 27. So magiging plus 27w. Then meron tayong 24 minus 3 na constant. So magkakaroon tayo ng 21, which is positive. So ito yung magiging simplified form na ito. Ha? Meron na yata ako nun. Try natin maya maya. So number 4, pusin ko lang daw. Sayang space eh. So let's say meron tayong 7a cubed plus 6a squared minus 4a minus 13, then plus, let's say meron tayong, kasi ba yun? Negative 3a cubed minus 4a squared plus 6a plus 17. So ganun pa rin yung gagawin guys. Kahit hindi mo na-distribute yung sign, okay na yun actually. Pero sabi nga natin, gagawin natin yung distribute. So magiging 7a cubed to plus 6a squared minus 4a minus 13. Kinapi ko lang siya actually. Then ito pwede mo ito i-copy actually, itong term na nasa loob. Kasi addition naman to. So hindi yung magpapalit ng sign. So magiging negative 3a squared cubed, then minus 4a squared plus 6a, then plus 7. So nagpapalit lang to ng sign guys kapag subtraction to. Pero pag hindi naman, copy mo lang. Then proceed ka na sa combining like terms. So meron kang 7a cubed, then sa kabila naman meron naman tayong negative 3a cubed. So pag kinonbine natin yung mga terms na yun, so magkakaroon ka ng 7 minus 3, magiging 4. Then kakopy mo lang yung variable, pati exponent. Then meron ka ditong squared, then dito meron ding squared. So you can combine those numbers. So yung 6 minus 4 is 2. So positive yung 2 natin. A squared. Para sa variable a naman, meron tayo negative 4a, then 6a dito. So negative 4 plus 6 integers, magiging 2 yun. Nagkapi lang natin yung variable. Then para sa constant, meron tayong negative 13 plus 17. So para siyang 17 minus 13. So that is positive 4. So that marunong kayo ng ganun. Kasi once na kabisado nyo yung integers, hindi kayo malito sa polynomials. Kaya basic pa rin lagi ang kailangan. Next tayo number 5. So let's say meron tayong 11 b raised to 4 minus 6b cubed plus 18b squared minus 4b plus 8.
then minus 3b cubed plus 6b squared plus 3b. So ito naman yung given guys. So ganun pa rin yung gagawin. So kapag subtraction, bali magpapalit to lahat ng sign. Pero ito kakapi lang natin. So pag kinapi natin to, magiging 11b raised to 4 to minus 6b cubed plus 18b squared pa rin minus 4b plus 8. Pero itong terms na nasa loob na ito, magpapalit lahat to. So yung positive 3b cube mo, magiging negative 3b cube siya. Ito rin magiging negative 6b cube squared, then negative 3b. So ngayon meron tayong raised to 4 dito. So eto guys, wala namang raised to 4, so ibig sabihin magiging 11b raised to 4 pa rin to. Then meron ka ditong cube, meron ka din dito cube, so pwede mo ito i-combine. So meron tayong negative 6 minus 3, so negative 6 minus 3 basically that is negative 9. So kakapin natin negative 9, then yung b cube natin. As for squared, meron tayo dito tsaka dito. So yung 18 na positive minus 6, that is 18 minus 6 is 12. So magkakaroon tayo ng plus 12, then yung b squared natin. So meron tayong b tsaka b dito, so negative 4b minus 3b, so pwede i-combine. Negative 4 minus 3, that is negative 7b. Then yung constant natin na 8, so wala namang ibang constant, 8 lang, hindi, ito lang kakalabasan. So last, para dito, number 6, so we have 49 p squared minus 25, then plus 16 p raised to 4 minus 32 p squared plus 16. So ganun pa rin yung gagawin guys kapag plus, kahit hindi mo nagalawin actually, pero gaya nga ng ginawa natin dito, hindi consider natin siya. So 49p squared minus 25, eto magiging positive 16p raised to 4, negative pa rin si 32p squared, then 16 pa rin to kasi positive nga to. Then siyempre pag ganun yung ginawa, combine mo na yung mga terms na pwede, pero unahin natin guys yung may pinakamalaking exponent. So meron tayo ditong squared din to, pero meron tayong raised to 4, diba? So unahin natin to ilagay. So meron tayong 16p raised to 4, then meron tayong squared, then squared. So 49 minus 32, ilan ba yan? So 49 minus 32, that is 17, that's correct, plus 17, then copy natin yung p squared. Then meron tayong constant, that is negative 25 tsaka 16. So pag inad natin tong dalawa, that's wrong, that is negative 9. So ito yung magiging sagot natin. Mas malaki kasi yung negative natin kaysa positive, kaya negative 9 dapat siya. So ganun siya ginagawa guys. So basically madali lang ang addition and subtraction ng polynomials as long as marunong ka mag integers. Di ba marunong ka magtumingin ng mga terms na pwede mo i-combine. So yung bottom line, kapag subtraction, distribute mo muna bago ka mag-simplify. Then kapag plus, kahit hindi mo ito, kahit direkta mo na siya pwede. Kunyari ito, yung 4z cube tsaka wala naman doon, di copy mo lang. Itong 8z squared plus minus 2z squared, so magiging 6z. Pag plus ganun, mostly maraming namamali sa ganito. Pero anyways, ganyan siya ginagawa. Manikod ko quotient rule, gusto niya mag